There are so many teachings, especially those days na bago pa lang po ako sa pananampalataya. I attended some churches, congregations, and they're good. Actually, mababait po sila sa akin. And you can easily notice yung dedication po nila is talaga naman pong overflowing sa ministry. Pero, syempre, meron po silang mga napansin kong iisang katangian na pare-parehas halos. Okay, matagal na po rin kasi ito, pero ang natatandaan ko lang po, meron silang screen monitor, no? Siyempre, PowerPoint kung tawagin, nasa PowerPoint nila. Lalabas agad doon. Steps to become a good Christian. Steps on how to better your life. Steps, hagdanan, parang unti-unti. Meron pa nga, steps how to do your devotion. Mga ganon. Alam nyo, sinulat ko po mga ito. Hindi ko naman po matandang kung nasa yung mga notes ko. Pero, nung nakakilala po ko sa Grace, nakilala ko yung biyaya ng Panginoong Jesus, wala na pong steps eh. Wala nang how to do this, how to do... Wala na yun eh. If you can manage to have some study Bibles from the 90s, meron po kayo. Ako nakakuha ko ng kopya ng... Hindi ko na po banggitin kung anong study Bible yon. Puro steps siya. Puro steps sa totoo lang po. Binasa ko nga, ay nakakapagod pa. Nakakapagod ito kako. Kasi unang-una, first and foremost, sa kahinaan ng nature natin mga tao, mahihirapan po talaga tayong gawin yon. At wala po nakagawa ng mga nakasulat po. Maniwala kayo. Kaya nga po, natatandaan nyo sa langit, umiyak po si Apostle John, who is worthy to open the seal. Kasi may sinabi yung matanda na walang pwede mag-open ng seal. Napaiyak po si Apostle John. Wala palang worthy, please. Kanya, alam nyo kung bakit? Kasi 7 selyo po yun eh. Ito yung puot ng Diyos na itatapon sa mundo. So, kailangan may magbukas po noon para mapakawalan kasi kung hindi, babagsak po yun sa mga tao. Ibig sabihin yung judgment sa tao sana. Pero may isang worthy, the Lord Jesus Christ. The Lamb of God who takes away the sins of the world. Huwag ka nang umiyak dyan. There is only one worthy, that's the Lord Jesus Christ. Ganun din po tayo. Pinatawad na lahat ng kasalanan natin sa krus. Malamang yan na nakakalimutan ng ibang Kristiyano na mas nananahan pa rin doon sa steps to ganito, steps to ganyan. It's just wasting your time. You know? Dahil, ngayon, paano mapapabetter ang buhay mo? Isa lang, Jesus. Nasa iba si Jesus. Alam niyo po ba ang leading ng Holy Spirit is very powerful if you will only just be conscious of His presence sa buhay mo kahit saan ka pumunta. Nangyayari lang po kasi pag tayo po ay nakikisalamuha, tama po ba yung Tagalog ko, sa ibang mga tao, especially mostly on that crowd, hindi naman po believers and they are something like promoting something, no, na hindi sinasang-ayon na ng Biblia. Ayoko na po magbanggit dito ng any particular or ano. Basta i-generalize ko na lang po. Merong mga merong mga tinututulan ng Biblia, merong mga hindi agree sa Bible na mga usapin, pero ang mga tao ng mundo, minamagnify nila ito bilang tama, pero sa Bible po mali. Ang nangyayari po kasi ganito po, may mga tao na kapag nasama doon, mga Kristiyanong nasama doon sa ganon, parang nangingiming magsalita. Parang nahihiya kasi sikat itong mga taong ito. Napansin niyo po ba sa Facebook or other platforms? Ako sa Facebook ko napansin eh. Komo yung mga nag-quote, or so they say, komo yung mga tao na nagsabi ng mga bagay-bagay na yon ay sikat, madalas sineshare ng mga tao. Pero hindi nangangahulugan na kung mo sineshare nila mga bagay na tinuran o sinabi ng mga sikat na tao, personalidad na ito, hindi nangangahulugan na tama yung mga sinasabi nila. Mostly nga doon, taliwas sa Biblia. Pero isineshare po ng mga tao kasi sikat po yung mga personalidad na
salita ng mga bagay na ito. Makikita niyo po yan, halimbawa, isang artista o celebrity o singer nakalagay sa picture, tapos meron siyang binanggit sa baba. Pero taliwas naman sa Bible. Pero sineshare kasi sikat po sila. Nope. At kung Kristiyano ka, you should be aware dahil, alam po ba ninyo, nasa atin na po si Jesus. Yun lang po ang sagot. Hindi na po yung mga steps. No, nasa atin po si Jesus. At pag nasa atin si Jesus, nakita mo yun, ililid ka ng Holy Spirit na mali yun, hindi mo i-share yun. Di ba? Ngayon, pag napunta ka naman sa ganung mga tao, ng mga crowd, magkakaroon ka ng boses para sabihin mali yun. Hindi ka magko-compromise, ay, mali po yan. Hindi ka mangingimi kahit sino pa siya. Yun po ang ibig ko sabihin. Ayun ang power of the Holy Spirit. Hindi po nakukuha sa steps to become a ganito, steps. Aba, para kang parang networking yan na umating ka ng networking. Ako, ang dami ko na pong sanalihan na networking, puro ganyan. Step 1, step 2. Aba, parang para kang maghahanap ng, alam niyo merong isang alam niyo po siguro ito sa sirkulasyon ng mga Kristiyano rito. Meron pong binabanggit na nahahanap ka ng 12 mo, tapos ganun-ganun, hindi ko nababanggitin kung ano yun. Yung dating church namin, naging under po sa ganun na sistema. Ay, inalisan ko po talaga, ayoko. Hindi po, unbiblical po yon. Si Jesus po pumili ng 12, pero hindi tayo inuutosan pumili ng 12. Pumili tayo ng, pwede mong bahagi na ng salita ng Diyos, ng gospel, ng grace, yes. Tapos, uso pa yung natutumba-tomba, ganun-ganon, no? Ba't ka matotomba? Matotomba ka pagka, yung tawag nila yung parang mag-speaking in tongues ka raw. Sa Bible po kasi, sorry po sa mga pero not sorry kasi sasabihin ko lang po yung totoo. Alam niyo sa Bible po kasi, when you receive Jesus, you already receive the Holy Spirit. Okay? May mga nagsasabi kasi na, kung hindi ka nakaka-speak in tongues, baka hindi ka raw Kristiyano. And that's not true. Nung na-born again ka, ang Holy Spirit pumasok na po sa'yo. Okay? Yan po ang gusto ko pong sabihin. And yun. Kaya hindi na po kailangan ng mga steps. Yung mga nag-i-speak in tongues, karamihan, yan ang nagsasabi ng mga steps to become a better person, to become a gano'n. Pero alam nyo, nakakalungkot po. Alam ko kung sinasabi ko, galing ako sa isang church sa ganyan. Wala po nakakatupad. Makikinig lang, opo, tatango yung mga member, pero walang nakakatupad. Tandaan niyo po, si Moises, binigyan ng Diyos ng 10 utos, di ba? Ano yung unang utos? Huwag kayong gagawa ng anumang bagay para sambahin o luhuran. Huwag kayong gagawa ng mga ribulto o mga inanyo ang Diyos-Diyosan na luluhuran. O ngayon, talangin ko po kayo, ano po ang unang rule na brinake ng mga Israelita during that time? Yung rule number 1. Kaya pagdating nga po ni Moises, binasag niya Binasag niya, di ba? Kaya po walang maliligtas sa batas. Kailangan po talaga natin si Jesus. Si Jesus lang po ang ating kaligtasan. Wala po makakagawa. Walang may kakayanan para makagawa ng batas. Ay, yung steps na yan, batas yan Rules and regulations, batas yan. Steps on how to become a better person. Steps on how to become a better Christian. Aba, puro steps. Maniwala po kayo. Kada linggo puro steps. Steps kung paano raw mag-tithes. Mag-devotion, pati pag-devotion, maniwala kayo, totoo yan. Kuha ka ng notebook, ganon. Isulat mong ganito, isulat mong ganyan. It's not. Imbis na gospel lang i-preach mo kung ano sinasabi mo sa pulpit. Kailangan marinig ng tao na si Jesus namatay sa krus, binayaran lahat ng kasalanan natin, past, present, and future. Hindi kailangan makarinig ng tanong kung ano-ano mga preaching, na kung ano-anong parang nagpapapogi points. Parang parang Sunday noontime show na ang dating ng ibang churches, maiwala kayo sa akin. Hindi po ganyan. At kung alam natin ang truth, alam niyo yung sinasabi ko. Masarap po maging malaya na si Jesus lang, nakafocus tayo kay Jesus, walang anumang steps. Dahil lahat ng steps, tinupad na po ng Diyos anak sa cross. Okay? Alam po natin yan. Okay? Ito po ay hindi mapapasobalian, natupad na po ni Jesus lahat. So maulan pa po tayo, no? Ingat po sa mga especially dito po sa may may nakita po ko yung Cavite, no? Mga ganyan, mga somewhere sa Bulacan, no?
dito po sa amin sa sa Espanya Boulevard, no, baha pa rin pero umuhupa naman na. I mean, yeah, yung bang Tarlac City, ano pa ba yung mga mayroon pang yellow. Teka, nakita ko kanina, yung yata, Pampanga, meron din po dyan, no. Ingat po tayong lahat dito dahil ang ulan pong yan ay blessing po yan, no, pero wag naman po tayo magbabad sa labas kasi baka magkasakit po tayo. Okay? Thank you. And ang ulan po pala katumbas ng pagpapala. So, thank you, Jesus. Thank you.